Proverbs 12:24, work hard and you will be a leader. Be lazy and you will end up a slave. Or kung hindi ikaw maging slave, yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo ang magiging slave forever pag lazy ka. At may mga ganyang kapatid, ang bata-bata mag-aasawa, wala malang pambili ng gata. Sinong hihingan? Yung kapatid na OFW. Siyempre, pagkatapos ng gatas, lalaki na yung bata, mag-aaral na. Kanino hihingi ng pangmatrikula? Kay kapatid na nagtatrabaho or OFW. At hindi na matatapos ang pasa ng taong ito at hindi uuwi dito hanggang hindi isang malamig na bangkay o sobrang tanda na. Nanakawan na siya ng buhay. Absent siya sa lahat ng birthday, lahat ng pagtitipon, lahat ng graduation, lahat ng mga kasiyahan. Dahil hindi na siya makauwi-uwi sa gastos ng kanyang mga sinusuportahan. Is that the way to love people? Everyone should contribute to the group income by making or earning or at least helping and saving money. Dapat tumutulong tayo sa pagkita ng pera. At kung hindi tayo makatulong dahil sobrang tanda, sobrang bata o may sakit, tumulong ka man lang sa pamamagitan ng pagtitipid, pagbabawas sa gastos. Genesis 3:19, you will have to sweat to earn a living. Liban na lang sobrang kamatanda, sobrang bata o may sakit o nag-aaral pa, mali na hindi mo kinikita ang kinakain mo. Yet, many breadwinners continue to labor away and alone because their dependents do not earn or do not conserve and save money. Lustay ng lustay. Kung ang nanay, tatay mo'y OFW, wala sa lugar na lustay ka ng lustay. Kung ang asawa mo'y OFW, wala sa lugar na lustay ka ng lustay. Kung hindi ka man lang kumikita, dapat nagsisave ka. Para umiksi-iksi ang pagtatrabaho niya ng malayo. Para makapag-ipon kayo, makapagtayo ng negosyo, o mabayaran ang mga dapat bayaran. Hindi yung matapos magtrabaho ng ketagal-tagal, pag-uwi, na isang lanyo pa ang TV, tutubusin pa niya. Yung lote na nabili niya, nakasangla, tutubusin pa niya. Yung mga binili niyang gamit na ibenta na, bibili na naman siya ng iba. Bakit hindi nyo nalang lasunin yung OFW nang madali na ang kamatayan at magkaroon na ng kapahingahan sa langit? Hindi yung tuwing uuwi, napakaraming problema niyong ibibigay. Konting ginhawa, konting saya, hindi pa maibigay dahil kutakot-takot ang listahan ng utang na titingnan, kutakot-takot ang daing, ang dami-daming pupunta, ang daming hihingi. Kala mo napupulot ang pera abroad. Proverbs 10:5, he who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Kailangan ng mga anak marunong mag-timing. Pag pwedeng kumita, kumita. Pag pwedeng magkaroon ng trabaho, magkaroon ng trabaho. Apply this to sons and daughters who overrest, overspend, and overextend childish dependence. Meron pa mga anak ng OFW, parang napakasama ng magulang nila na nasa abroad. May tampo pa. Kailangan pag umuwi dito ang magulang, hindi sila mapapagalitan. I-shopping ng i-shopping, ipasyal lang ipasyal. Na para bang krimen yung ginawa ng magulang nila ng pagtatrabaho abroad, na kailangan you make up for it when you get home. Aba, pag yung mga magulang nyo nagtatrabaho umuwi, kayo naman ang magbigay sa kanila ng ginhawa, ng saya. Hindi yung sila pa rin ang magbibigay sa inyo forever. Proverbs 6:6-8. You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. So, alam nyo, marami kayong matututunan sa langgam. Panoorin nyo kung paano sila magtrabaho. Wala sila mga leader, pero lahat nagko-cooperate. Nag-iipon ng makakain. Ang isang maliit na langgam, makikita mo, may binubuhat-buhat na pagkalaki-laki butil ng bigas. Malaki compared sa size ng kanyang katawan. Pero binubuhat niya, nagmamadali siya para madala niya sa kanilang lungga. Para may nakastore na pagkain, kung tag-ulan, kung walang makuha sa ilang araw, meron silang kakainin.
langgam lang yon. Mabuti pa sa maraming tao. May nagtatanong, bakit po maraming mahirap na pamilya sa Pilipinas? Nagtanong ka pa. Ang itanong mo, sa mga mahihirap na pamilya, ilan ang may trabaho? Isa. Ilan ang dependent? 7, 8. Pinag-aaral itong kapatid, kabata-bata magbubuntis. O hindi na lang siyang papakainin, pati yung anak niya ngayon, ibibili pa ng gatas. Nung ate o kuya niya na nagtatrabaho. Kaya maraming mahirap kasi ang daming umaasa sa kaisa-isang kumikita. Dapat lahat kumikita kahit mumunti. Alam niyo ba na kung gusto niyo talaga magtrabaho, hindi kayo maubusan ng trabaho? Ngayon lang, maghanap ka ng labandera o planchadora, ang hirap eh. Ang hirap. Pero ang daming nakatunganga. Tingnan niyo sa mga television shows, pag nagpupunta yung mga TV crew sa mga barangay, milyong-milyong tao ang nakatunganga, available para pumunta doon, manood, pumalakpak. Ibig sabihin mga walang trabaho. Nakatuyag-yag sa bahay, nakatihaya doon. Walang ginawa ko di manood ng TV. Hindi kumikita. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Biblia ang may sabi niyan, hindi mga komunista. Pag daw hindi nagtatrabaho, hindi naman sobrang bata, sobrang matanda o may sakit, hindi dapat kumain. Isipin nyo, kung mamamatay sa gutom lahat ng walang trabaho, di yayaman ng bansa. Kukunti ang dependents. Ang matitira yung may mga may trabaho, di maunlad. Para Singapore, lahat may trabaho, kaya maunlad. Kaya hindi tayo maunlad, may isang magtatrabaho, itutulak natin mag-abroad at hindi na natin papauwiin pa sa dami ng ating mga hinihingi. To be together, income should be above expenses. People should be helping save money by frugal, by wise spending, and investing. And it's also important to have necessary insurances. Isang pagkakasakit, isang kamatayan, nakakalumpo ang gastos. Kaya dapat sikapin mo kahit paano may insurance ka na matino at mahusay na company. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Ang mahusay na tao, nag-iiwan ng pamana sa kanyang anak at mga apo. Hindi yung walang ipinamana, kundi utang. And of course, everyone should contribute to the group's income by living within its means. The group's means. Malungkot, masakit, mapait, pero walang sugat na magagaling, mapapagaling, kung di mo nabubulat-latin, lalanggasin, lilinisin, kahit mahapdi. Kailangang ayusin ang mga sakit ng lipunan para makaahon tayo sa hirap. Kailangan palitan ng paraan ng pag-iisip. Many couples and families are separated by financial needs. Separation because of financial needs could be avoided, shortened, or ended if everyone would cooperate. Ang lahat ng uri ng paghihiwalay dahil sa pagtatrabaho ay pwedeng iwasan, mapaiksi o mawakasan kung ang lahat ay magtutulungan at tutulong. Togetherness requires agreement. Agree ba kayo to be together? Amos 3:3, can two people walk together without agreeing to meet? So ang tanong, kayo mga nagmamahalan sa buhay, agree ba kayo to be together? Yes or no? Togetherness requires commitment. Pag sinabi niyong yes, gusto kong kasama ko ang asawa ko sa buhay, gusto kong kasama ko ang magulang, ang anak ko, ang kaibigan ko, ang partner ko sa buhay, yes, commit. Meron kang pananagutan. Matthew 26:40, he came back and found his disciples sleeping. So he said to Peter, can't any of you stay awake with me for just 1 hour? Sabi ni Jesus, samahan niyo ako sa panalangin. Huwag kayong matulog. Masyado akong maraming mabigat na dala.
Tumalikod lang si Jesus para magdasal, nung balikan niya yung kanyang mga disipulo, tulog. Dapat huwag niyong tulugan ang inyong kasama, ang inyong mahal sa buhay, na may mabigat na dalahin. Kung nahihirapan siya sa kanyang mga gawain, huwag kayong magpasasa. Huwag magpasarap. Dapat dumamay tayo. Para siya ay may kasama, siya ay may katuwang. Togetherness requires cooperation. Kailangan ng pagtutulungan ng lahat. Every able-bodied family member should help keep the family together. Should protect the family from separation because of financial needs. Therefore, every able-bodied family member should help earn money. Huwag niyong isipin kung anong susunod na bibilhin, kung anong susunod na hihingin. Ang isipin niyo, paano kaya ako kikita para yung kahit fraction of my needs, huwag ko nang ihingi pa. Paano kaya ako magtitipid para yung pinadala niya ay humaba ang buhay at hindi na ako kailangang humingi pa sa kanya kahit hindi pa sweldo? Pag humihingi kayo sa namamasukan ng hindi pa sweldo, inuutusan niyo siyang mangutang. Kasi hindi pa siya sumusweldo, hihingi na kayo. Saan niya kukunin? Magician ba siya? Mangungutang siya. Kaya marami sa mga OFWs, nagtatrabaho ng 8 to 9 hours a day, at pagkatapos nun, pupunta pa sa part-time job, maglilinis ng apartment, villa, maghuhugas ng kotse, ng may kotse, ng bahay ng may bahay, para kumita pa ng konti. At sa day off, hindi pa siya nag-o-off, nagtatrabaho, nagluluto ng ulam, nagtitinda, kung ano-anong ginagawa, menial jobs. Tapos yung mga pamilya dito, hingi ng hingi ng hingi ng hingi ng hingi. Nag-aaway pa kuminsan yung asawang babae at yung nanay kung sino ang hihingi ng ngayong buwan na ito. Napakalaking sakit ng ulo ng OFW na yung asawa niya at nanay niya ay nag-aaway. And yet, awayan ng mga babaeng ito with their selfish motives and intentions to get, without thinking of the peace of mind of this poor person who is alone abroad. Makakarinig ng balita, sumbong pa, daing pa. Anong gusto niyong gawin ng tao? Magbigte. Kaya marami nabubulit, natutulak na humanap ng kahit konting pagtingin kay Mrs. Right now na available at dumadaan doon, na nalulungkot din dahil yung asawa naman niya sa Pilipinas, pinapadala niya ng pera, walang trabaho, may kerida pa. Tapos yung anak niya pinag-aaral, absent, nagbuntis, nagdrugs pa. Tapos pinagmamalaki natin, mayroon tayong 10 million or 11 million OFWs. Hindi naman dapat ipagmalaki yun eh. Dapat yung lutasin. At hindi dapat policy ng gobyerno na mag-export ng tao. Dapat mag-export tayo ng sapatos, mag-export tayo ng mga electronics, mag-export tayo ng mga produkto, ng mga prutas. Tao ang ina-export natin. Malaki ang social cost. At hindi pa tayo sapat na hindi nag-export ng prutas. Nag-i-import pa tayo kahit sampalok from Thailand. Hindi ba nakakahiya yun? Bibili kayo ng lansones from Thailand pa, hindi pa from Paite. Hindi natin tangkilikin ng Marikina shoe industry para makabangon ulit, magkatrabaho yung mga tao doon at wag na silang mag-abroad. Kaya abroad tayo ng abroad, kaya tayo nagiging alipin abroad, import tayo ng import. Gusto natin imported, hindi natin binibili ang ating mga produkto, nagsasara ang ating mga factory, walang trabaho ang mga tao dito, so i-export natin. Ang pambayad natin sa ating mga luho ay ang ating mga mahal sa buhay. Tama ba yun? Ang daming bansa na katulad ng Pilipinas, ang size ng area, size ng population, amount ng literacy, pero hindi nila kailangang export ng kanilang mga tao. Hindi na tayo nag-iisip. Lagi nilang pagka-graduate, anak, mag-abroad ka. Kailangan ipagpagwakbo ka ng bahay na yung bubong maraming letter A na bintana. Anak, mag-abroad ka. Tulak ng tulak. Ba't hindi mo isipin, anak, mag-isip ka ng money negosyo dito, mag-iipin tayo, mag-iipon tayo, o
O mamasukan ka sandali, kahit mag-abroad ka, 3 taon lang, tapos titipirin natin yung kinita mo, pagbalik mo dito, magkakaroon tayo ng small business. Hindi mamasukan ka forever, umuwi ka na lang pagpatay ka na, o pag antanda mo na. There should be enough of breadwinner in one income households. Pag sinabi mo, ito po ang ating breadwinner, ano kayo, bread loser, bread user, bread eater, tapos meron kayong breadwinner. May isang breadwinner at may 5 kain lang ng kain. Well, tungkulin naman ang magulang na magpakain ng anak, pero tungkulin naman ang anak na magtipid at mag-cooperate, mag-aral lang mabuti para makatapos agad, hindi 5 taon na, nasa high school pa, o nasa kolehiyo pa, 7 taon na, hindi na makauwi yung nagpapaaral. Walang PhD yun, bachelor's pa lang, 7 taon. Enough of housewife only mentality. Mag-alaga ng mga anak, mag-impart ng values, pero huwag maging inilalagay mo sa form dependent. Gusto niyo ba yung word na dependent? Pag may mga form na pinipirmahan, nakalagay sa iyo, dependent. Hindi magandang word yun. Maraming negosyo, maraming pwedeng gawin kung gusto natin talagang kumita. Pero huwag kayong maging fully dependent, huwag maging housewife only. Hindi na uso yun. Kung araw na katira kayo sa probinsya, gusto niyo ng talbos ng kamote, mananalbos kayo sa likod niyo o sa kapitbahay, hihingi ka ng papaya, may alaga kang manok, ilaga mo, may alaga kang baboy, litsunin mo, nananahi ka, nangingisda ka sa mga sapa, pwede yung full-time housewife. Pero ngayon, pati drinking water binibili. Maraming binibili ngayon, drinking water, load, binibili. Pati buhok ngayon, kinukulay-kulayan. Napakarami binibili. Nagbabayad ka pa ng mga kung ano-anong mga internet fees. Nagbabayad ka pa ng mga TV connections. Kaya raming binibili ngayon, kailangan kumikita ang lahat. Iba na ang panahon, nakasya nun yung kita ni tatay for all. Kasi yung mga anak naglalakad papasok sa eskwela. Ngayon 3 kanto lang magta-tricycle pa. Puro gastos. Sinong kikita? Stop spending too much time and energy doing just household chores. Pag naglalakbay ako dito sa ating bayan, kahit saan kumakita, lalo umaga, buong umaga, 90% ng kababaihan ay naglalaba. Laba ng laba, ng laba, ng laba, hindi naman umaasenso sa buhay, hindi naman yumayaman, mahirap pa rin. So huwag na kayong maghanap ng sobrang puting laba, yung mamuti-muti lang, tama na. Alam niyo naman mga commercial ng sabon panlaba, dinadakila ang babaeng maputing maglaba. Yung maraming bula, at ang pinakamataas na papuri sa isang babae ay masabi ng asawang, ang bango ng aking polo. Ang babae naman kilig na tuwang-tuwa. Gusto nyo ba yung maling imahe na yun ng babae na ang pinakamatayog na pangarap ay maging dakilang labandera? Ilang oras sa buhay nyo ang nauubos kalalaba? Kapaplansya, bumili na lang kayo ng mga wash and wear. Kahit medyo lukot-lukot ang suot ng damit, kumikita ka naman, di bali na kaysa sobrang planchado, gumastos ka pa sa kuryente. Iba na ang panahon. Kailangan ng tao praktikal para mawakasan ang pagpapaalipin ng mga mahal natin sa buhay sa malalayong lugar. Baka mas kikita ka pa kung magwa-washing machine, bayaran mo yung kuryente, pero yung iba kang trabahong ginagawa, kesa laba ka ng laba ng laba ng laba. Tapos ang dami mong gagastusin sa lotion para palambutin muli ang kamay mong napuno ng kalyo. Think you've got to change the way you live because times have changed. Pag dumadaan ang oras na wala kang kinikita, tapos may ginagastos ka pa, negative yun. So kalimutan na yung ang puti, ang bango ng labada. Mga anak nyo, maglabas sila ng kanya-kanyang damit para kumita rin kayo. May mga nanay na sobrang dakila, wala namang ginagawa yung anak kundi mag-basketball o mag-text o ipinaglalaba pa ng damit. Baguhin nyo na yung ganyang makalumang pag-iisip para kumita. Hindi ibig sabihin maging bulagsak o walang kwentang ina. But use your time to earn money, lalong-lalo kung kaisa-isa lang ang breadwinner at ang lahat, bread users. Paano i-describe ang napakadakilang babae sa Proverbs 31, 10 to 31? A truly good wife is the most precious treasure a man can find. With her own hands, she gladly makes clothes.
She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell. She makes clothes to sell to the shop owners. She takes good care of her family and is never lazy. Charm can be deceiving, and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. And how does this woman honor the Lord? Hindi sa kasasabi lang ng praise the Lord, sa pagtatrabaho, sa pagiging matinong babae. Na hindi pinapabayaan ng kanyang pamilya, time management lang. And this should also apply to men. Enough of the word dependent. Tulad nga ng sinabi ng 2 Thessalonians 3:10, we also gave you this rule, that if you don't work, you don't eat. So conserve and save money. Togetherness has a financial price. May bayad ang pagsasama-sama. Lahat dapat willing na magbayad. Every family member should help pay for togetherness. Ama namin, salamat sa maganda niyong layunin na ang mga pamilya, mag-asawa, nagmamahalan sa buhay, magkakaibigan, ay magkasama-sama. Salamat sa iyong mga paalala at salamat sa malilinaw na katuruan sa Biblia kung paano ito pwedeng gawin. Teach us about our responsibilities. Teach us to be productive so that we may enjoy togetherness. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito. At ngayon, sa ating kanilalagyan, make a firm resolve, a decision to be part of the earning machine, not the spending machine. Lord, we thank you. Guide us in the name of your Son, Jesus.